Hey mga ka-travelers, welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman ang pag-uusapan natin. So kanina may nakita tayo sa Facebook na isang social media account o news account ito na kung saan ay meron pong wrong info dun sa kanyang pinost. At syempre naman, at marami nagtatanong sa atin sa ating YouTube channel mga ka-travelers patungkol dito sa trike. Gawa ng merong mga chismis o mga fake news na lumalabas na pati daw yung Bajaj RE, yung nasa likod natin, ayan po yung Bajaj RE, ito rin po yung trike na Rosy Chariot, ay pinagbabawal na rin daw po sa main road. So yan, klaruhin natin to mga ka-travelers gawa ng malaking malaking issue ito. At syempre, yung pag-post ng isang media account ay pwedeng magkaroon ng kalituhan dito sa ating mga travelers, no? So kanina nung makita natin yon at ito yung sinasabi sa flex natin sa screen, ito po yung sinasabi doon. Tama naman po yung nakasaad dyan, yung nakasulat patungkol sa e-trike at e-bike na kung saan ay sila po ay pinagbabawal na sa main road at sa national highway. Siyempre naman talagang bawal po talaga dyan yung trike gawa ng mabibilis po yung mga sasakyan dyan, yung mga four wheels at mga truck at buses, no? So ayun, yung nakita natin kanina at yung caption niya, yung nakasulat doon patungkol sa electric vehicle o yung electric e-bike, e-trike. Pero ang nilagay niyang illustration ay tok-tok o itong tag nito, Bajaj RE, yun ang nilagay niya na illustration. So, nakita ko, sabi ko parang baka magkakaroon ito ng tawag nito, yung kaguluhan o yung pagkakagulo ng isip. Kalituhan, yun, kalituhan mga ka-travelers. Gawa ng syempre, e-trike yung pinag-usapan, pero ito yung pinost ganitong klase ng trike. No? So ito kasi with engine yan. Engine at nakarehistro po yan sa LTO. At allowed po yan sa main road, sa outer lane. Allowed po yan. At yun nga. At maraming nalilito doon, maraming nag-comment, maraming nag-chat sa atin at nag-comment doon sa vlog natin na una. And sa tinatanong nila kung totoo ba yung news na bawal na ba talaga itong tok-tok o bokyo doon sa main road. So ayan. Dahil dun sa post ng isang social media. So sa clarification lang po, pwede po ang tok-tok sa highway o sa main road. Pwede po 'yan. Gawa ng yan na po yung ginagawang ngayon, pangbiyahe, pang service, pamalingke at naging komuna siya naging pangmasa na siya kumbaga. So yung tok-tok, pwede po 'yan. Kumbaga fake news lang yung pagkasabi nun at yung pagka-deliver ng pagka-post ng illustration. So mali-mali po. At ito naman kasi pang kargahan, panghakutan. At pwede ito sa highway dahil ito ay non-conventional vehicle. So yun nga mga ka-travelers, no, sana maging sila sa pag-post sa social media gawa ng maraming gumagamit ng ganitong trike. At napakamahal po ng registration namin yan taon-taon. Nagre-renew kami yan nasa 3K mahigit ang renewal. So mas mahal din yung may yung MBUC, yun po yung nagpamahal diyan sa MBUC. Nga sana maging maayos ba yung pagkaka-post. So e-bike yung pinag-uusapan, ito yung ginamit na illustration. So maling-mali po yun mga ka-travelers. At yun, wala pong katotohanan yun, yung chismis na lumalabas na yung bokyo at ang chariot ay bawal na sa highway. Wala pong katotohanan yan. Pwede po yan sa highway, sa lahat ng highway dito sa Pilipinas. At basta nasa gilid ka lang o most outer lane ka lang, walang problema po yan. At meron din namang cities, depende po sa ordinance na pinagbabawal yung trike, katulad ng Baguio. Meron pong bawal doon ang trike sa Baguio, sa loob mismo ng city ng Baguio. Kaya yun yung mga ilan sa mga alamin natin na pwede at hindi pwede ang trike, no? So clarification lang naman yun mga ka-travelers. At maraming nagtatanong sa atin sa YouTube channel. So basta pagka kayo ay pupunta ng kunyari punta kayo ng mga city, so, dapat nasa gilid lang kayo, nasa outer lane lang kayo lagi para hindi kayo makaabala
sa mga mabibilis na sasakyan. Kasi yung mga sasakyan ngayon talagang matutulid mga ka-travelers. Umaabot na ang speed ng mga 4 wheels ngayon ng 140. Grabe, napakabilis. So actually overspeeding yon ang 140 sa highway. At yung iba nagka-counterflow pa. Bandang Isabela, matutulin po yung mga 4 wheels diyan, mabibilis. At kahit may pedestrian lane, ang bibilis pa rin talaga mga ka-travelers, no? So sana mag-ingat din naman sila. Hindi rin kasi sila nag-iingat eh. At maraming nagiging aksidente diyan, sangkot din yung motorsiklo. At motorsiklo at yung truck. Yan yung kadalasan na aksidente dyan gawa ng yan talaga yung daanan ng truck. So, ang e-bike naman at saka e-trike, tuloy sa Tuguegarao, marami na rin. At yung iba, hindi sila sumusunod sa tamang rules ng daanan. Iba kung saan-saan na lang sumisingit, saan-saan na lang nagpaparada. So, hindi rin naman pwede na ganun lang mga ka-travelers, no? At yung sa Pasay, nung pagpunta natin doon mga travelers, ang dami ring mga e-bike doon na kung saan magkukos din naman talaga ng kakulangan o magkukos ng kalugian doon sa mga pasahero katulad ng mga tok-tok na namamasero doon, katulad ng mga jeep at taxi kasi gawa ng sila na mismo yung pumu-pick up ng mga passenger paglabas ng mall, paglabas ng restaurant. Ando na mismo yung e-bike o yung e-trike nakala abang sa sa mismong gate ng restaurant o ng pintuan. So imbis na sasakay pa sila sa mga authorized talaga na mga public vehicle ay wala na, pinipick up na nila. So talaga namang yun ang nireklamo ng mga ngayon na public vehicle na mga biyahe. Hindi lang trike, hindi lang jeep, hindi lang kung ano pa, pati yung taxi mga travelers, no? So marami nang nagko-complain. So yun lang naman yung sinabi ng staff ng LTO, yung pinakamataas na sabi daw ay yung ang tatanggalin ngayon, ang pagbabawalan lang ngayon ay yung e-trike and e-bike. Yung mga mababagal talaga yung takbo sa highway. Kasi may mga e-bike rin tayo minsan na nakikita na kahit na maluwag naman sa right side dito, ay pinipili pa rin nila dumaan sa gitna kung saan espaltado. Gawa na yung sa gilid ay baku-baku rin naman talaga. Kaya mas ginusto nilang dumaan sa gitna. So yun yung iba, katuwiran nila. Katuwiran iba, paano ka naman makadaan sa gilid gawa ng may nakaparada, may nakahazard, may lubak, may poste. So yun. Ayun nga mga travelers, no? Yun yung rason ng ibang mga e-trike users. Kaya yung iba gumigitna. Pero yan, at ang makasagot lang talaga niyan ay ang LTO. So sila po yung magdidesisyon ng e-trike tsaka e-bike. At ngayon, napagdesisyonan na talaga na pagbawalan ang e-trike at ang e-bike sa main road. So ayun mga ka-travelers, sana maging patas din naman sana yung LTO, no? Gawa ng ito pa. So kalaruhin natin saan ba pwede yung e-trike at e-bike. Ang e-trike at e-bike pwede po sila sa mga barangay road, subdivision road, school, yung medyo pasukin yan, pwede po doon. Pero pagdating sa main road, bawal na po. Ayun po yung tok-tok. Ito po yung chariot. Ayun po yung tok-tok. Yung tok-tok na yun, ito yung Bajaj Arena pinost. Ganito po yung itsura ng tok-tok. Yan. Bajaj RE po ito. At pinost niya doon sa may nakalagay na sulat sa kababa na ang pinapatukuyan ay yung e-bike o e-trike. Pero ang pinost niya na illustration o yung picture itong Bajaj RE. So mali po yun. Baka mamaya yung enforcer na walang alam, yung kumbaga yung hindi nakapag-seminar, absent siya nung nag-seminar, baka mamaya ito yung parahin niya. So kawawa din naman yung matigitan ng kakulangan sa kaalaman yung enforcer. So kawawa naman mga travelers. Ayun. So ito, mga ganitong trike, Bajaj RE, TBS King, ano pa yung iba, Piaggio, Api City. Yung mga ganito yung itsura, tok-tok, ay pwedeng-pwede po yan sa main road. Basta nasa most outer lane lang. Ayan, clarification na po yan. At ang chariot, yan, pwede po ito sa main road. Same din sila ng tok-tok, ng paliwanag. At syempre, marami rin tayong nakakausap na mga LTO staff. At bukas, mga travelers, ay sa
Bali sa Monday, pupunta tayo ng kaibigan natin sa LTO. At tatanungin din natin mga travelers, no, for clarification din sa ibang mga katanungan ng ating subscribers sa YouTube kasi marami rin mga nagtatanong. So ito with engine ito, mga Bajaj. Pati itong chariot with engine and nakarestro po. Kaya walang problema po yan sa main road. Hindi po nila paparahin yan ng LTO. So chismis lang po yun mga travelers, huwag po kayong mangamba. Chismis lang po yung lumalabas na ngayon post. So ayun. At muli ako nagpapasalamat sa inyo sa pag-subscribe ninyo sa ating channel. Sa panonood niyo sa ating Facebook video. So ayun, thank you for watching mga travelers. Maraming salamat.